Ito po yung question, mga kapatid, ni Brother Ariel Balahadja Gibara Jr. Ito po ay maraming bisis na pong nagtanong sa atin. At siya po ay isang Iglesia ni Cristo na kaanib. At maganda po yung kanyang tanong. Ang sabi niya, kung Diyos si Cristo, wala nang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ano ba ang tagapamagitan? Tao ba o Diyos? Ayon sa unang Timoteo 2:5. Ayan. So maganda yung tanong. Basahin ko po ang talata, mga kapatid. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Hesukristo. Ayan. So, ito po ay tinuturing na matibay na batayan ng mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. So, kaya tama lang din na itanong ni Brother Ariel, sapagkat siya hindi naniniwala na Diyos si Kristo, tama lang na itanong niya na kung si Kristo ay Diyos, wala lang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Tapos yung kanyang tanong na, ano ba ang tagapamagitan? Tao ba o Diyos? Ayon sa talata. Siyempre, pag binasa mo nga naman ang talata, ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay ang taong si Hesukristo. So, ang sagot dyan, kung ayon sa talata, ang tanong, tao si Kristo. Pero kung ang sagot ay sa kabuuan ng Biblia, ay hindi po pwedeng ito lang. Kasi hindi po pwede tayong magbigay ng sagot, mga kapatid, na sa pamagitan lamang ng isang talata. Ikino-consider po natin dyan yung tinatawag na totality of Scripture or ang buong Biblia. Ngayon ay magbibigay po ako sa inyo ng sagot kung saan ay marireverse yung pinagbabatayan ng mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon na yung inaakala po nila na parang alas o kumbaga or pangunahing dahilan para patunayan na si Kristo ay hindi Diyos o hindi tao lamang ay mababaliktad sa pamagitan ng tanong ni Brother Ariel Balahadja. So, tingnan po natin, mga kapatid, malinaw po yung sinasabi diyan, may isang Diyos at may tagapamagitan. Tapos ang tagapamagitan ay si Kristo. Ang taong si Hesukristo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi tayo pwedeng magbatay po dyan sa isang talata kasi nga, itong si Hesukristo na tinatawag na tao dito sa talata ay meron po siyang pinanggalingan o bago siya nagkatawang tao, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya, ang tanong na, ano ba yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Diyos ba o tao? Ayan. So, tingnan po natin, mga kapatid. Alam niyo po ba na kung ang ating pong pag-aaral ay malaliman, ay hindi po sapat na maging tagapamagitan yung tao. Yung tao lang na karaniwang tao. O kahit na yung paniniwala na kay Kristo ay hindi karaniwang tao, kundi special na tao, ay hindi rin po ganun ang sinasabi ng Biblia. At gusto ko pong ipaliwanag sa inyo kung bakit. Kasi itong Kristo na to, na nagkatawang tao, siya ang perfect na mediator sa Diyos at sa tao. Kasi bago siya naging tao, Diyos po siya. Ngayon, ito po yung mga steps dito. At meron po akong mabilisan na ginawang outline para mas madaling tumatak sa ating kaisipan, mga kapatid. Why is Christ's role as mediator between man and the Father important? So, bakit daw mahalaga ang pagiging tagapamagitan ni Kristo sa tao at sa Ama? Bakit bagaman meron po mga tinatawag na tagapamagitan sa Biblia tulad po ng mga saserdote ay tinuturing po silang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, pero hindi po sila perfect, hindi po sila sakdal or perpekto katulad ng pagiging mediator ng ating Panginoon. So tingnan po natin, mga kapatid, bakit napakahalaga ng kanyang pagiging tagapamagitan sa Ama at sa mga tao na kakaiba doon sa pagiging tagapamagitan ng mga taong ginamit ng Diyos noon unang panahon. Number one, He is the only worthy mediator. So siya po yung ang tanging karapat-dapat na tagapamagitan. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang sabi nga doon sa actually, ito rin yung talata yung 2:5 ng unang Timoteo, sapagkat isang Diyos at tagapamagitan ng taong si Hesukristo. Ibig sabihin, si Kristo lamang ang kinikilalang tagapamagitan ng Diyos sa sangkatauhan dahil siya ang tanging may kakayanang unawain pariho o kapwa ang Diyos at tao, sapagkat siya po ay Diyos at tao. So nakita nyo, yung pong iniisip po ng iba na parang alas nila na ang tagapamagitan sa Diyos at tao ay tao
baliktad po pala. Kasi ang tao lang ay hindi pwedeng maging karapat-dapat at perpektong tagapamagitan sa Diyos at tao, sapagkat ang tao na hindi Diyos ay ang maiintindihan lang niya ay yung one side, yung side lang ng tao. Samantalang si Kristo ay hindi siya karaniwang tao o talagang hindi siya basta tao lang, kundi siya ang Diyos. Siya ay Diyos. Kaya mas karapat-dapat siya na mamagitan sa Diyos at tao sapagkat pariho niyang naaarok ang pagka-Diyos at pariho din niyang alam ang karanasan ng pagiging tao sapagkat siya nga po ay tao. So nakita po ninyo, no? Nabaliktad ngayon yung buong pag-aakala ng mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, nabaliktad po ngayon. Kasi ang ating Panginoong Yesus ay Diyos po siya kasama ng Ama mula sa walang pasimula. So lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos alam niya. Kaya siyang sinugo ng Panginoon ng Ama para magkatawang tao at kaya siya nagkatawang tao para maarok niya, para maabot niya ang lahat ng kaisipan ng isang tao. Kaya siya ang perpektong tagapamagitan. Ngayon, ano po ang mga batayan natin na ang ating Panginoon, Jesus, ay Diyos at tao? O hindi ba lagi na po natin binabasa? Una muna ay basahin natin yung Juan 1:1 hanggang 3. Tapos yung 14. Ito po yung nagpapatunay na itong ating Panginoong Jesus ay Diyos po siya tapos nagkatawang tao. At ang layunin ay para iligtas tayo. Tingnan nyo ha. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So, tingnan nyo po dito sa talatang ito ha. Mula, nang pasimula, no? In the beginning was the Word. So, ano po yung pasimula na sinasabi rito? Ito po yung pasimula ng creation. Sa English po kasi dyan ay mas malinaw kasi dito sa Tagalog ay wala po yung salitang panahon na nagdaan. Tingnan nyo po, in the beginning was the Word. Samantalang sa Tagalog, nang pasimula, siya ang berbo. So, yung was dito ay may tinuturong panahon na nagdaan. At yung was po dito ay panahon na napakahabang panahon na walang hanggan. So, bago pa nagkaroon ng beginning, ng creation, naroon na yung logos, yung word, yung berbo. And the word was God. At itong berbo na ito ay Diyos. And the word was with God, and the word was God. Itong berbo, kasama na to ng Ama. Tapos, ito ay Diyos. So, ibig sabihin, tama na si Kristo, mas karapat-dapat siyang maging tagapamagitan sapagkat siya ay kasama na ng Ama, tapos siya nagkatawang tao. Ito rin natin yung basa sa talatang 2, no? Ito rin ang pasimulay, suma sa Diyos. So, suma sa Diyos, kasama na siya. So, yung suma sa Diyos dito, walang panahon na hindi sila magkasama. Ayan yan. Sa pag-i-exegete ng talata, yun ang ibig pong sabihin. Walang panahon na hindi sila magkasama ng Ama. Talatang 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, ibig sabihin, ang tinutukoy na beginning dito ni John is yung creation. Pinapakita niya na sa creation, naroon na si Kristo kasama ng Ama. At ang patunay na naroon na siya dahil sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. At walang magagawa, walang bagay na magagawa kung wala siya. Ayaw. So, hindi lang siya naroon sa creation, kundi kasama na siya ng Diyos mula sa pasimula. Tapos doon sa talatang 14, ang sabi po roon ay ganito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So, itong berbo na ito, mga kapatid, nagkatawang tao. At sabi ni Juan, nakasama nila ito. Yung berbo na ito yung bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya, tama yung sinasabi po natin na siya lamang ang pwedeng maging mediator. Ay isipin mo kung ang tagapamagitan ay tao at hindi Diyos, paano maging karapat-dapat siyang tagapamagitan? Ano ang alam niya tungkol sa Diyos? O di ba, nabaliktad ngayon. Yung akala nila ay tama na tanong ni Brother Ariel Balahadja ay baliktad pala. So, yung pangalawa po rito, number 2, He is offered Himself as a sacrifice for sin. Ayan, siya ang naging sakripisyo para sa kasalanan. Ano po ang ibig sabihin nito?
ang tao naging makasalanan. Basahin natin yung Roma 3:23. At ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So yung tao po ay makasalanan. Ang nangyari, itong kasalanan ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Tingnan natin yung Isaiah 59:2. Ang sabi po dyan, 59 verse 2 ng Isaiah, hindi kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, mga kapatid, ayon ho rito, ang nang magkasala ang tao, nagkaroon ng padir. At ang naging hadlang o nakapagitan sa Diyos at sa tao ay yung kasalanan. Yun ang nagpakubli sa mukha ng Diyos sa atin. At sabi po doon sa aklat ng Exodus 33 verse 20 ay ganito. 33 verse 20, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. So, ang tao, walang taong hindi makasalanan. Tingnan nyo walang taong hindi nagkasala. Yung kasalanan ang nagpakubli sa mukha ng Diyos sa tao. Kaya sabi rito, mamamatay yung tao kung makita ang mukha ng Diyos, yung Ama, mga kapatid. Kaya nga marami tayong bisis na tinatalakay na yung nakikitang Diyos sa Old Testament, hindi po yun yung Ama. Kasi mamamatay yung tao na makakakita sa Ama. Kaya ang Diyos na nagpapakita sa Old Testament, si Kristo yon. Basta may Diyos na nagpakita sa Old Testament, si Kristo yon. So, ibig sabihin, itong Panginoon mismo ay naroon na, yung pagkukuha niya sa anyo ng tao sa Old Testament. Kasi mamamatay yung tao kung makakakita sa Diyos. Sa madaling salita, ang karapat-dapat nga na maging tagapamagitan ay hindi yung tao kasi mamamatay. Kung bakit hindi namamatay si Kristo? Kasi hindi siya tao lamang, mga kapatid. Dapat ho ninyong maintindihan yan. Sana ay, kung hindi lang kasi matindi yung brainwashing sa mga iglesia ni Kristo, madali nyo maintindihan dito. Sabagay, alam nyo, hindi naman lahat brainwash Kasi nga, kung maaalala po ninyo, meron po akong in-interview na isang magaling na kabataang babae na kinuwento niya kung paano sila binibrainwash, na talagang itatanim talaga sa utak mo. Walang ibang maliligtas. Iglesia ni Kristo lang. Ito ang dapat. May isang Diyos at isang tao. Tao si Kristo. Hindi Diyos. Ang Ama. Lamang ang Diyos. Isasaksak talaga sa isip mo yan. Na kahit na katotohanan yung mariring mo, hindi siya tumatalab. Pero yung isang babae, si Sister Ronalyn Lascombes, na in-interview po natin dito, na naging tapat na lingkod ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, nung in-interview po natin, naging blessings po yon. Kasi wala silang church doon sa FAMI. Pero meron pong nakakita ng interview po natin sa kanya, na follower po natin ang nakapanood. At ngayon ay ongoing yung construction ng church. 300 square meters yung lote. Malaki yung church na pinapagawa dahil sa testimony ng isang iglesia ni Kristo na sa umpisa pakahirap paliwanagan pero tinablan din sa magitan ng pagkilos ng banal na espiritu. Ayan napakalinaw po yan mga kapatid. Kaya hindi pwedeng tao ang tagapamagitan kasi mamamatay ang tao kapag humarap sa Diyos. Kaya nga si Kristo humaharap siya sa tao at the same time humaharap siya sa Ama. Okay? Kaya hindi siya namamatay. Kaya nga, di ba binasa natin Juan 1:14. Balikan nga natin ang Juan 1:14 na siya'y nagkatawang tao, yung berbo. Ayan, di ba? Pagdating sa 18, yan yung binabasa rin natin palagi. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So itong talatang ito, nagpapatunay ito na si Kristo hindi tao. Kasi wala pang taong nakakita sa Diyos, sa Ama. Pero nakita siya ng anak. Ibig sabihin, hindi siya tao. Kasi nga, nagkatawang tao lang siya. Kaya nung nasa lupa siya, tinawag siyang tao. Kaya doon sa Timoteo, 2:5,
tinawag siyang tao kasi nga nagkatawang tao nga siya. Panaalala ko tuloy yung tanong kagabi. Isang katawan ang inihanda o tapos katawan ng tao. Ay hindi po pwedeng katawan ng hayop ang kanyang gagamitin, mga kapatid. So iyan po yung isang bagay na napakahalaga na dapat po natin matutunan dito, no? He offered himself as a sacrifice for sin. Sabi nga diyan, kung tao lamang siya, hindi po siya makakapag-offer ng kanyang sarili para ihandog sa kasalan. Alam niyo kung bakit ang mga hayop ay na hinihahandog ay yung walang kapintasan? Kasi naglalarawan siya sa paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili na walang kapintasan. Ay wala hong taong walang kapintasan. Kapag naghandog ang tao na lahat na tayo magkasala, hindi magiging perfect sacrifice yun. Kaya tama lang na ang naghandog ay yung tagapamagitan at yung tagapamagitan na yun ay walang kasalanan kasi Diyos po siya na nagkatawang tao lamang. At pangalawa ho dito, naging perfect na example na halimbawa ang ating Panginoon para sa atin. Kaya kung may tao lang din ang magiging halimbawa natin, wala rin. Kasi katulad din lang po natin na makasalanan ang tao. Kaya kailangan na itong ating Panginoon ang magbayad. Si Kristo ang nag-alay ng kanyang sarili. At ang sabi po doon ay walang dungis. Sa Hebreo 9:14, ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Ang sabi po dyan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Hindi talaga pwedeng tao siya, no? Ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So, papaanong tatawaging walang dungis si Kristo kung tao siya? Ay lahat ng tao nagkasala. Kaya nga, baliktad po yung pagki-question ng mga iglesia ni Kristo. Nababaliktad po yung katotohanan. So, dapat talaga, hindi tao ang magiging tagapamagitan. Kaya nga may pansamantalang tagapamagitan noon, yung mga saserdote, pero sila ay kumakatawan o nagtuturo sa darating na anino na walang iba kundi si Kristo mismo. Ngayon, punta tayo sa number 3. He gives us a direct access to God. Ayan. Paano magkakaroon ng direct access sa Panginoon? Yung tao ay hindi nga siya pwedeng humarap mismo sa Diyos. Kaya nga, si Kristo, ito yung Diyos na nakakaharap ng mga tao sa Old Testament. Noon pa lamang, yung theophany, yung pagsasalaman ng Diyos sa Old Testament na nakakausap nila Abraham, nila Moises, nila Jacob at iba pa, ay mga kapatid, siya po yun. Kaya, ang tao ay nakaka-access, mismong nakikipag-dialogue sa Diyos sa Old Testament. Noon pa lamang, si Kristo ay siya na yung ulap, siya na yung bato, siya yung angel of the Lord na naroon sa burning bush, yung nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog. Yun po mga kapatid, ang function ng Panginoon noon pa man. Kaya sa pamagitan ni Kristo, hindi na kailangan dumaan ngayon sa mga santo. Yung iba kasi naniniwala, manalangin ka sa Diyos, down ka muna kay santo, ganitong santa, ganito ganyan, mangumpisal, dumaan ka sa pari. Hindi. Ang Biblia nagtuturo, mga kapatid, ang Seventh Adventist nagtuturo na huwag ka nang dumaan sa tao. Diretso na kay Kristo. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, papansin niyo ang kaibahan ng Seventh Adventist sa ibang panampalataya. Sa Seventh Adventist, hindi ka pipilitin na tanggapin yung puno ng Seventh Adventist. At hindi ka mababautisman kung hindi mo tatanggapin, no? Ang binibintang ng iba, si Ellen White. Pero bakit? May baptism ang Adventist na napakarami, hindi man nila kilala yung founder ng Seventh Adventist. Kasi, ang itinotas namin ay si Kristo. Wala na tayong ibang dadaanan. Diretso tayo sa ating Panginoon. Ang mga tao na ginagamit ngayon, instrumento, mga kapatid, para iparating ng Diyos ang kanya pong mensahe sa atin. Pero kung personal na pakikipag-usap natin, hindi na tayo dadaan sa pastor, sa ministro, pastor, pakisabi sa Panginoon, ganito. Wala nang ganon. Tayo na mismo, makikipag-usap tayo. Kaya ang
sabi ng Panginoon ay tatawag kayo sa Ama sa aking pangalan. Di ba? Talagang naroon ng pangalan niya sa gitna. Kaya nga pati doon sa tinatawag na righteousness by faith sa aral ng Seventh-day Adventist, yung inihaharap ni Kristo, mga kapatid, ay yung gawa niya. Kasi yung gawa natin, wala, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Basura lang ito. Kung yung ating mga pagsusumikap ngayon, ihaharap natin sa Ama, hindi po tayo katanggap-tanggap. So, ang inihaharap ni Kristo sa Ama ay yung kanyang katuwiran na ibinihis sa atin. So, ganun yon. Napakaganda po kasi pag-aralan ng righteousness by faith, mga kapatid. Ngayon, yung second part ho dito. So, tandaan po ninyo, why is Christ's role as mediator between man and the Father important? Number 2, what is the difference compared to going through a human mediator? Ayan. So, ano po yung pagkakaiba kung ikukumpara natin yung pagiging tagapamagitan ni Kristo at ng tao? Okay, number 1, human are sinful and limited. So, ang tao ay may limitasyon at makasalanan. Kahit gaano ka relihiyoso ang isang tao, itinatawag pa rin siya ng Diyos ng Biblia na makasalanan. Kasi nga, walang tao na hindi nagkasala. Kahit na isang tao ay napakadibuto, napakarelihiyoso, hindi po siya karapat-dapat sabihin na sinless or walang kasalanan. Kasi lahat ay nagkasala, mga kapatid. Hindi po siya perpekto. May mga termino sa Biblia na tulad ng sakdal, pero ang meaning po noon ay hindi as in sinless. No, mga kapatid. Kasi minsan, ang ginagamit yung termino na yun para itukoy doon sa matured sa pananampalataya. Hindi po kayang tumindig o tumayo yung tao bilang banal na tagapamagitan. So, makasalanang tagapamagitan ang tao. Kung tao at kung hindi si Kristo, Diyos. Mangyayari niyan ang tagapamagitan natin sa Diyos at sa tao, makasalanan din katulad natin. Hindi ho karapat-dapat yun, kapatid, na Ariel Balahadja. Sabi po ng Tres Gs ng Roma ay ganito, walang matuwid, wala kahit isa. So, papaano ka hahanap dyan ng tagapamagitan na tao? Dapat doon pa lang ay naiisip po natin, mga kapatid, na itong pilit po ninyong minamaliit na tagapamagitan natin na si Kristo ay Diyos na nagpakumbaba. Ngayon, lalo po naman ninyong binababa. Alam nyo, nakakapangilabot kung tutuusin yung ginagawa po ninyo, yung nagpakumbaba na nga ang Panginoon, Diyos na nga siya, nagpakatawan tao. Ngayon, pilit pala talaga ninyong binababa ang ating Panginoon. Sabihin nyo, hindi naman. Anong hindi? Yun lang inyong dikdikan na hindi talaga sa Diyos. Yun po ay malaking kasalanan, mga kapatid, no? Yun po ay isang pananagutan natin sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa aklat ng Isayas ay ang sasalubong sa kanya, ang sasabihin ay narito ito'y Diyos, ating hinihintay siya, tayo magalak sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, itong pong inyong pinagdidiinang ibaba na tagapagligtas ay Diyos siya na babalik. Kaya nanganganib po talaga ang kaligtasan ng mga hindi naniniwala sa ating Panginoon bilang Diyos. So, human are sinful and limited. Tres Gs ng Roma. Kaya hindi siya pwedeng maging tagapamagitan. Kaya yung tanong na, kung Diyos siya, sino pa yung tagapamagitan? Wala na. Mali. Siya nga yung karapat-dapat na tagapamagitan. Number 2, humans cannot remove sin. Ito, mga kapatid. Ang tagapamagitan, tingnan nyo ha, sa Old Testament, mga kapatid, sa Old Testament, yung sanctuaryo, yung sanctuary, pag nagkasala ang isang tao, para ma-remove, para maalis ang kanyang kasalanan, kailangan niyang maghandog ng hayop. So yung hayop na kanyang ihahandog, walang dungis, walang kapintasan. Kanino kumakatawan yon? Sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung kordero ng Diyos. Sabi ni Juan, 1:29 yata ng Juan yon, na narito ang kordero ng Diyos. So, at alam po ba ninyo, yung saserdote, yung priest, na namamagitan doon, natatanggap doon sa makasalanan, tapos yung handog na yung makasalanan, siyempre tao, yung Israel, individual, may dala-dala siyang korderong ihahandog. Yung kordero na yun, kumakatawan kay Kristo. At merong saserdote, natatanggap nyon, gigilitan niya ang liig ng kordero, papatayin, kukunin yung dugo at ihahandog doon sa sanktuaryo, ipapahi doon sa kortina, mga kapatid. At yung saserdote rin mismo ay tumutukoy din kay Kristo. So,
Sa madaling salita, yung pong hayop, kaya nakakapag-alis ng kasalanan ng tao kasi kumakatawan kay Kristo. Kasi kung hayop lang per se iyon, kung talagang as in, wala siyang itinuturong katuparan, anong malay anong kapangyarihan ng hayop mag-alis ng kasalanan? At kung yung saserdote doon na makasalanan din, dahil walang matuwid, wala kahit isa, kahit yung mga saserdote naghahandog din kasi sila ay makasalanan din, ay kung walang Kristong darating at walang Kristong kinakatawanan sila, hindi rin magiging karapat-dapat ang pagiging tagapamagitan niya kasi mismo siya makasalanan. Sa madaling salita, yung itinuturo ng mga seremonya na ginagawa sa Old Testament ay nagtuturo kay Kristo na itong Kristong ito ay hindi katulad ng saserdote na tao lang din. Nakita niyo ho, mga kapatid? Yan po yung tinatawag na mas theological na pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Ang saserdote, wala siyang kapangyarihan na mag-alis ng kasalanan. Ang may kapangyarihan lamang na mag-alis ng kasalanan ay ang Diyos. Kaya kung sa pamamagitan ng saserdote, natatanggal ang kasalanan ng naghahandog, kasi yung saserdote na yon may karapatan na mag-alis ng kasalanan. At yung saserdoteng iyon ay si Kristo. At ang Kristo na to, hindi tao. Kasi kung tao siya, hindi siya makakapag-alis ng kasalanan. Kaya Diyos po siya. Mamaya babasahin natin yung mga talata. Kaya nga sabi po ng unang Juan 1:7 ay sino yung may kapangyarihan mag-alis ng kasalanan? Ang sabi po dyan, unang Juan 1:7, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng niya sa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Kristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, ang naglilinis po, mga kapatid, ng kasalanan ay yung dugo ni Kristo. Kaya yung pong hayop, kinukuha yung dugo, inihahandog yon kasi nagre-represent siya sa dugo ng ating Panginoon. Punta natin itong number 3. He is a true and perfect mediator. Yan, kulang ng word, no? He is a true and perfect mediator. Siya po yung perpektong taga-pamagitan. Sa tradition kasi, lalo na po sa ating mga kaibigan Katoliko, merong mga santo, merong mga tinatawag na mga santo ninyo, santo tinatawag nila, pero sa Biblia ay Diyos lamang. Ngayon, tingnan po ninyo, yung binanggit ko kaninang taga-pamagitan o saserdote, ay magbabasa tayo ng mga talata na kung sila ay hindi kumakatawan kay Kristo, magiging walang kwenta lahat, pati yung kanilang inihandog at pati sila mismo. Bakit? So, basahin muna natin itong nasa 10:21 ng aklat ng Hebreo. Ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ayon. So, si Kristo yung dakilang saserdote. Siya po yung high priest, mga kapatid. Ngayon, gusto ko pong basahin sa inyo yung mga talata sa aklat ng Hebreo na susuhay doon sa lahat ng ipinaliwanag ko kanina. Ngayon ay magtutuloy-tuloy na ating pong babasahin ang mga talatang ito. Punta tayo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, at basahin natin yung 23. Sige, tuloy-tuloy muna natin yan. 23 muna. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabuting handog kaysa rito. Ay, di ba binabanggit ko na po kanina, mga kapatid, may mga handog noon. Bakit dito ay ang sangkalangitan ay lilinisin ng lalong mabuting handog kaysa rito? So, merong mas lalong mabuting handog kaysa doon sa mga paghahandog noong una. 24, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay,
na nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. So, di ba, binaliwanag ko na po mga kapatid, bakit hindi pwede na tao ang tagapamagitan? Binasa po natin kanina na doon sa Exodus, sa Deuteronomy, na yung tao ay hindi pwedeng makita ang Panginoon. Ang mukha, mamamatay siya. Pero yung Panginoon, sa kanyang pagiging tagapamagitan, humaharap saan? Sa Diyos. Dahil sa atin. Patay siya kung hindi sa Diyos, mga kapatid. Nakita nyo na? Ang pangit naman kasi anak siya ng Diyos, tapos siya ay tao. Paano siya naging anak ng Diyos na hindi naman siya katulad natin ng pagiging anak ng Diyos natin? Adopted tayo. Sumampalataya tayo, kaya tayo anak ng Diyos. Wala naman sa Biblia na kaya anak siya ng Diyos si Kristo kasi sumampalataya din. Kundi talagang siya ay anak ng Diyos. Bagaman metaphorical yung pagiging mag-ama nila, kasi ginamit lang yung ama at anak para isalarawan yung close relationship. Pero hindi siya literal na ipinanganak ng ama. Kasi sabay po silang umiral, mga kapatid. So, sabi po rito, kung talagang, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kaya Diyos talagang ating Panginoon, kapatid. Talatang 25, at siya hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. O nakita nyo na? Yung mga sinasabi ko sa kanina, ito na yung mga back-up na talata, mga kapatid. Yung mga saserdote, may paghahandog araw-araw, may paghahandog taon-taon. May dala-dala sila na dugo, pero yung dugo, hindi nila sariling dugo, kundi dugo ng hayop. Kaya yung pagiging tagapamagitan ng mga saserdote, mga kapatid, ay hindi po perpektong tagapamagitan sila. Nagkakaroon lang po ng bisa ang kanilang paglilingkod noon kasi mayroong Kristo na darating na lalarawan sa kanilang ginagawa. 26, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. So yung saserdote, may dalang handog, pero hindi nakakapaghandog ang saserdote ng kanyang sarili. Pero itong si Kristo na saserdote, ang inihandog niya ay yung kanyang sarili, mga kapatid. So, napakaganda po ng mensahe kung tutuusin ito. Okay? So, tingnan niyo po, mga kapatid, kung bakit kailangan si Kristo ay gawin yung paghahandog ng kanyang sarili. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Yung bang paghahandog ng mga saserdote noon ay paano inilarawan dito din sa aklat ng Hebreo. Balikan natin yung i-atras natin sa chapter 7. Magsimula tayo sa verse 11, mga kapatid. Ang sabi niyan, ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. So meron pong gustong ipakita sa ating mensahe ang mga talatang ito. Tingnan niyo mabuti ha. Kung may kasakdalan nga daw sa pamagitan ng saserdote mula sa lahi ng mga Levita. Bakit? Kasi meron silang kautusan. No? Sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Ano yon? Kautusan tungkol sa pagkasaserdote. Yung mga saserdote, kinukuha nila sa lahi ng mga Levita. Kung may kasagdalan yon, ang sabi dyan, anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote? Ibig sabihin, kung sapat na yung paghahandog ng mga saserdote noon, bakit pa kailangan dumating si Kristo? So, kailangan dumating si Kristo kasi hindi nga sapat. Hindi nga nakakapagpasagdal yung ginagawa ng mga Levita. Kaya lang nagkakaroon ng bisa yon kasi may darating
ang ating Panginoon. Pero ang kanyang pagkasaserdote, hindi ayon sa pagkasaserdote ng mga Levita, kundi ano sabi diyan? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. At hindi ibinilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Kasi pagkasaserdote ni Aaron, ito yung sa lahi ng mga Levita. Si Kristo, pagkasaserdote na niya ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Bakit? Si Melchizedek wala hong genealogy. Hindi na trace kung saan galing lahi. Kaya inihalin tulad ang pagkasaserdote ni Kristo kasi hindi rin siya galing sa mga Levita, mga kapatid. So, pareho ang kanilang pagkasaserdote. Talatang 12, sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kailangang palitan naman ang kautusan. O ito nga yung ginagamit ng mga walang malay na ang tinutukoy ng talata daw, pinalitan yung 10 utos. Ang pinag-uusapan ho dito ay yung pagkasaserdote ng ating Panginoong Jesucristo. Wala hong 10 utos yan, kaya talagang maganda rin maintindihan po ninyo ito, mga kapatid. So, napalitan ang pagkasaserdote ng mga Levita, 13, sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. O, yan na mga kapatid. Talatang 14, sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda, na tungkol sa angkang niya oy, walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa pagkasaserdote. O, wala talagang kautusan, walang batas. Wala man lang nabanggit si Moises na pwede maging saserdote yung galing kay Juda. Pero si Kristo, naging saserdote, dakilang saserdote, galing kay Juda. Ano ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, sa talatang 15? At lalo pang napakaliwanag kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote. 16, nagginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan na isang buhay na walang katapusan. O bakit binabanggit ho rito? Yung pagkasaserdote na lilitaw ay hindi ayon sa kautusan ukol sa laman, kundi sa kapangyarihan ng isang buhay na walang hanggan. Bakit sinasabi niya ito? 17, sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ayon, yung pagkasaserdote ng ating Panginoon, walang hanggang pagkasaserdote. Kaya yung mga kasaserdote na namamatay, yung pagkasaserdote ng mga Levita ayon sa pagkasaserdote ni Aaron, namamatay. Kaya kailangan palitan ng saserdote na walang kamatayan. At ang pinag-uusapan nga dito ay tagapamagitan na walang kamatayan. At kaya walang kamatayan kasi Diyos. Kita mo yan Brother Ariel Balahadja, mga kapatid. Nabaliktad po ngayon yung iyong tanong. Punta tayo sa 18. Anong sabi dyan? Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Pag nabasa naman to nila Nats Benedicto na mga ang dating dan, kita mo na. May kahinaan. Yan ang mga walang alam sa sa konteksto. So dito, ang pinag-uusapan ho rito, yung pagkasaserdote ng mga Levita may kahinaan. Bakit? Namamatay kasi sila eh. Kaya si Kristo ang inilagay doon at natupad, walang hanggan, walang kahinaan. Okay? Ganun yun. Kaya, bakit? Ito, tingnan mo. Sa talatang 19, sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. Pag may nabasa ito ng iba, kita mo, walang pinasasakdal yan. Ba't kayo susunod dyan? Kasi pag hindi kinong-textualize ito, yari na naman yung 10 utos dito. At may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamagitan nito'y nagsisilapit tayo sa Diyos. So, anong kautusan ito na walang pinasasakdal? Kautusan po ito tungkol sa pagkasaserdoting may kahinaan. Pagkasaserdote ayon sa lahi ng mga Levita. Paano natin nasabi? Ang sabi po ng verse 20, at yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa. Bakit? Bakit na sinasabi itong bagay na ito? Ituloy natin, 21. Sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapat siya'y may sumpa sa pamagitan niyaong
nagsasabi tungkol sa kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ano po ang ibig pong sabihin dito, mga kapatid? Sapagkat siya ay sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Ayan ha, siya ay ginawang saserdote na walang sumpa. Na po, datapwat siya ay may sumpa sa pamagitan na niyaong nagsasabi tungkol sa kanya. Sumpain ang Panginoon at siya hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Nilinaw po yan sa mga sumunod na talata. Ituloy natin. At gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Ayan na. 23. Sa katotohanan, sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. O, kita mo na. Yung mga saserdote, may hangganan. Namamatay sila. Papalit-palit. Pag matanda na, papalitan. O, wala na pag namatay na. So, napipigil. Hindi sila nakakapagpatuloy sa kanilang paglilingkod. Namamatay sila. So, yung mga saserdote na yon, may kamatayan. O, may kasalanan sila eh. So, sila din mismo na naghahandog sa pagitan ng handog ng ibang tao, pero sila sa kanilang sarili naghahandog din. Kasi sila din mismo, mga kapatid, ay mga makasalanan. Kaya kailangan talaga ang ating Panginoon ang managot. Iatras nga natin ulit sa 22, ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot ng lalong mabuting tipan. Ito, kasi bakit? Sa 23, yun na nga, namamatay kasi sila. Kaya napipigil. Hindi nakakapagpatuloy. 24, datapat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. O yan, so napakaliwanag po yan, mga kapatid. Kaya yung pinagbibintangang tagapamagitan ni Ariel Balahadja, Diyos wala ng tagapamagitan, mali. Siya nga ang tagapamagitang walang hanggan kasi hindi namamatay, kasi hindi tao. Diba? So ganun yon. 25, dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Ngayon, kung babalik ta rin, kung Diyos siya, wala nang tagapamagitan. Sino pa magiging tagapamagitan? Brother Ariel Balahadja, hindi nga siya tao. Diyos nga siya. Kaya ang pagiging tagapamagitan niya, walang hanggan. Kasi yung mga tao na pansamanang naging tagapamagitan, napuputol kasi namamatay din. Kaya kung si Kristo tao lang, ay mamatay din yan. Kaya nga, perfect example talaga ang ating Panginoon. 26, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal. Walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. Yan ang tamang tagapamagitan. Kasi pag sinabing saserdote, mediator yon. Tagapamagitan siya noon. Saserdote yung walang pakailanman, si Kristo yon. Hindi siya tao. Ngayon, bakit nagkatubang tao? Para maabot niya ang kalagayan ng tao, at the same time, alam niya ang kalagayan ng Diyos sapagkat siya mismo ay Diyos. Di ba? Kaya, nabanggit sa atin na, kung balikan natin yung 9:16 ng Hebreo, ay nabanggit sa atin na yung gumawa ng tipan ay kailangang mamatay. 9:16, mga kapatid, ang sabi dyan, sapagkat kung saan merong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niya. Masarap pag-aralan tong aklat ng Hebreo eh. Talagang itong mga iglesia ni Kristo, sana nga maawa kayo sa inyong mga sarili. Delikado po yung inyong napasok, mga kapatid. Itong si ADD dati, may pag-asa ka pa. Huwag kang pabrainwash dyan. So, ano sabi dyan? Sapagkat kung mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa. Paano mo ngayon gagawin nyo, mapapatay yung gumawa? Ay hindi naman mamamatay yan. Ang sabi ng 17, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. So si Kristo talaga yung gumagawa ng aksyon, ng pakikipagtipan, yung pakikipagtipan kay Abraham. Sabi ni Natay Alinton, siya ba yung nakipag-usap kay Abraham? Siya ba yung nakipag-usap pati kay Job?
Mga kapatid, dapat naintindihan po ninyo yun. Lahat po ng Diyos po na binabanggit na nagpapakita at nakikipag-usap ay ang ating Panginoon yon. Hindi natin iniitsapwera yung Ama. Kasi pagka sinabing Diyos, lahat ng kadyusan ay involved po doon. Pero yung mga nagpapakita, si Kristo po talaga yon. 17. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. 18. Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga na walang dugo. O yan. 19. Sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo, ng mga bulong baka, at ng mga kambing na may tubig, at balahibong mapula ng tupa, at isupo, at winisikan ang aklat, at gayon din ang buong bayan. 20. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Kaya nga, pagka Biblia ang pinag-usapan ang bago at lumang tipan, hindi libro Wala po tayong talata na ang lumang tipan, yan yung Genesis hanggang Malakyas, hindi yan. Bagong tipan, Mateo hanggang Apokalipsis, hindi po. Pag sinabi pong tipan, maraming klase, pero kadalasan nakasintro po ito sa unang pakikipagtipan, pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Ito yung mga mensahe na ipinaparting niya, na ang lahat ng mensaheng iyon ay nakasintro sa ating Panginoon. Kaya si Kristo ang bagong tipan. Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos dahil sa inyo. 21, gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagbibisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 23, kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito. Ayan po mga kapatid. So, nakita na po natin ang kahalagahan ng pagiging tagapamagitan ni Kristo. Kaya nga nang nabasa ko yung tanong ni Ariel Balahadja, sabi ko, naisip ko kaagad Actually, last minute nakita ko, magandang matalakay ito kasi ang buong paniniwala na pinanghawakan ng mga iglesia ni Kristo na akala nila ay talagang napakatibay na dahilan. Hindi nila alam, baliktad po sa kanila ito. Pag pinaliwanag natin ng tama, ayon sa mensahe, mababaliktad po talaga at lalabas po talaga ang kanilang mga maling katuruan, mga kapatid. So, conclusion mga kapatid, ang pagiging tagapamagitan ni Kristo ay mahalaga sapagkat siya lang ang makatarungan, banal at nakapaghandog ng sapat at perpektong sakripisyo sa Ama. Kasi kung tao lamang ang maghahandog, walang karapatan ang tao sapagkat siya'y makasalanan. So si Kristo na walang kasalanan ay nag-anyong makasalanan para maabot ang kalagayan ng tao at ganun din magiging perpekto siyang tagapamagitan na nakakaharap sa Ama sapagkat sa Diyos at nagkatawang tao kaya naaabot niya rin ang kalagayan ng mga tao. Perfect mediator ang ating Panginoon. So, ganun po mga kapatid. Napakaganda po ng tanong. Salamat, Brother Ariel Balahadja, sa iyong magandang tanong. At kung ay nahihirapan mga kapatid na sa aking mata, kaya siguro ay hanggang dito na lang muna. Hanggang dito na lang muna dahil mahirap yung nag-iisa. Si Edwin Nas, salamat po. Michael John Patricio, Zori Abila. Oy, si Ma'am, Ma'am Zori. Ayan. Kaya salamat po ng marami at kami po ay hindi nahirapan sa ating kanina, sa ating pong punta sa doktor at yun nga. Sa mga hindi nakarinig ng ating announcement, para po sa hindi nakakaalam pa na doon sa aking kalagayan ngayon, ay hindi na po talaga makakita ang aking kaliwang mata. May nakikita lang siyang liwanag pero hindi niya na ma-identify yung bagay na yon. So, yung mga doktor na tumingin sa akin ay hindi rin nila masilip, wala sa labas ang problema, hindi rin katarata. So, mula dito sa Angono, nirefer ako sa isang doktor sa Binangunan
Pagkatapos, in-schedule nga po tayo sa Fatima, dyan sa Antipolo. So, pagdating po doon mga kapatid, siyempre, yung lab test ko, tiningnan na rin nila. Ang natatandaan ko, unang tumingin sa akin, doktor na lalaki. So, sinilip niya. Tapos meron siya mga tanong sa akin at meron tinatanong ko naman kung anong nakita nila. So unang tumingin sa akin ay possible na yung blood sugar ko above the normal kasi ay possible. So hindi rin klaro sa kanila. Sumunod na tumingin sa akin ay yung babae. Doon din, ibang doktor naman yon. Lahat sila po ay doktor. Tapos ay ganun din, hindi rin nila gaanong makita. Tapos bumalik ako doon sa lalaki. Tapos ay ibang babae naman na medyo ano na siguro yon, nag-i-specialist na yon. Yun nga, lahat po sila ay hindi malinaw at tinitingnan nila na malaki ang possibility na sa diabetes. Kaya ang sabi po nila ay hintayin nyo si doktor. Big sabihin, yun na po yung pinaka specialista po nila. Kaya nung nandun na yung doktor at tinicheck ako, nandun din po yung mga tumingin sa akin. Tinatanong kung ano yung mga nakita nila, na sinasabi. Tapos nung yung doktor na mismo yung sumilip, ay nakita niya po ang problema. Siguro talagang ganun pagka-espesyalista, no? Yung hindi makita ng iba, yung nakita ng iba, niya na. Malinaw nakita niya. At internal hemorrhage nga, meron pong nagdugo na ugat sa aking mata. So, hemorrhage, sabi niya, ay hindi daw blood sugar o yung diabetes yung dahilan sapagkat imposible na diabetes na napakalinaw ng kanan, sobrang labo naman ng kaliwa. So, ibig sabihin, kung diabetes yan, at least malabo-labo ng kaunti ito, hindi yung sobrang liwanag naman ng kanan. Kaya ako'y nakakabasa na kahit na mahirap kasi di nan tayo sanay magbasa ng ganon. At so nakita niya na may dugo nga. Ang ibig sabihin po ay walang ibang paraan kundi tanggalin yon. Dahil kung hahayaan, hindi naman sigurado kung kusang matatanggal. Maaring doon na lang siya. Kasi hindi maigagaranti ang ganon. So pinakamabilis ay tanggalin yung kalat na dumi sa aking mata. So, ayun nga po mga kapatid, alam natin na pagka problema ay mata, ilong, tinga, ay napakamahal talaga ang bayad. So, nung tinanong na po ako kung may HMO, ay hindi ko naman alam nung una, anong HMO, Dok? So, yun pula ay isang, parang PhilHealth din siya, ay wala. So, ang pinakagastos ay 250,000. So, dahil pasok na sa senior, ay magiging 200. At dahil sa PhilHealth, minus 60. Ay yun nga. So, doktor, lang po yun. Wala po yun yung mga gamot, mga kapatid. Kaya nga, nagbiro ako doon sa unang post ko nung napabiro din niya ako doon. Parang pati yata lalong kanang mata ko ay lumabo dahil sa malaking gas. Pero ina-expect ko na po yun kasi talagang pagka ang problema ay mata ay talagang magastos. Mga kapatid, may binili po sa akin, may resita po na pampatigil ng pagdudugo. 3 days lang po yon. Hindi pwedeng mag-take ng habang oras ng gamot. Nakamasira yung ibang internal organs natin, mga kapatid. So, sa ngayon ay ang libre lang muna ay yung prayer, mga kapatid. Kaya, pagka ililaser, tatanggalin yung dumi, ay mabilis lang talaga siya kung tutusin.
So, siyempre, alam nga naman, anuhin natin yun, wala naman tayong pambayad. Kaya, prayer lang po muna mga kapatid. Isama niyo po kami ako sa inyong mga panalangin. Dahil, ang hirap pala talaga pagka mata yung apektado, nakakairita, naging dyan. Tapos, yung mamaninibago ka sa pagbabalansi. So, ang kagandahan lang po ay at least malinaw yung aking kanan. Kaya nga sabi ko, hanggat nakakabasa, ay tuloy ang ministry, mga kapatid. So, malay mo, may dumating na mga blessing kasi meron pong kapatid na tumulong na sa atin kaya tayo ay nakapagpa-doktor kanina. At kung meron po tayong mga maiipon, ay di yun na lang. Pero bahala na po yung Panginoon. So yan po mga kapatid, yung ating update. Yung po mga nagpapayo sa akin na pumunta ng ibang doktor, magpaano, saka na po muna yun kasi parang ang pangit na may usapan po kami ng doktor. Tapos biglang satisfied naman ako doon sa doktor. Kasi yung po mismo yung may-ari pala ng yung pala mismo yung may-ari ng Fatima. Talagang magaling. At may hinala nga ako na siya rin yung doktor ng sanitarium, yung espesyalista doon. Kasi pareho ng apelyido eh. Tinanong ko sanitarium sinong espesyalista nila. Tinanong ko pareho po ang family name. Kaya pagpupunta ako doon, mamaya siya rin yung nabutang ko ron. So, ano lang po muna mga kapatid sa mga nagsasuggest sa atin. At ako'y komportable naman ako doon sa mga, in fairness naman, ay talagang wala rin naman akong masabi sa kanila. Ang kagandahan pa po noon ay may nakakita po ng post ko at meron po akong kumbaga ay napaka-close na family na nandoon din pala at nag-espesyalista din pala siya roon at tutulong mag-assist sa atin sa ating pong pagbabalik. Kailangan lang po talaga mga kapatid yung paghandaan ay yung budget kung sakali na mas mabilisan ang paggaling natin. Okay, so yan ang update po natin at tayo ngayon ay dumako sa ating paglilingkod sa tanong ating pong tatalakayin ngayong gabi.